Mga kababayan, ma'am sir, this is John the Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. So tayo ngayon ay dito sa may landmark, dito sa west, dito sa may Ayala Center sa San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin ito sa may SM City Santa Rosa, Laguna to. Okay, so ayan, Santa Rosa, Laguna. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali naman po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala po kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-usapan dito ay parang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Ayan. Paalam ako, ito yung pinaka-dashcam po natin. Magre-record po yan, nakatutok sa kalsada lang naman po yan. At i-upload ko sa aking YouTube channel, Jam the Filipino Channel. Okay lang po ba? Sige po. Salamat po. Arriving in 44 minutes at 1:45 p.m. This route is toll free. Continue straight at the first traffic light. Isang masaya at magpalang araw po sa inyong lahat. Hindi namin tagapakinig. Kamusta po kayo? Palipakunin po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Kami po yung bigay ng mga ulat karalin sa Biblia. Ulit po po 091717 like at i-share itong ating live streaming nang sa gayon ay marami po tayong mga kapatid at kaibigan na pagpalangin sa mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. Magtungo lamang po sa www.facebook.com/awr.philippines o magpadala. Philippines sa pagtalakay sa pagsasaligid. Sa pag-aaral naman po
Pastor Ner Caranza sa pagtalakay sa paksang mga hakbang sa kaligtasan sa pagpapatuloy po ng ating serye na paglalakbay patungo ng langit. Ibigay na po natin ang panahon kay Ma'am Cheryl Ann para sa bahagi ng buhay pamilya. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbibigay sa buhay pamilya sa ating faith sa Health Faith Lifestyle, ang ating pong tatalakay ay kung paano matutulungan ang ating mga anak on the problem of meron po isang malawakang pag-aaral sa ating magawa at ito ay napasok sa UNICEF organization. Ang sabi po ay almost half ng bata o kabataan between 20 to 70 years old ay binimanong sa tamang oras. So, ibig sabihin parang kalahati ng mga bata o kabataan around the world between 20 to 70 years old are at sabi natin na ang kanila ay at marami sa kanila ang talagang sinasabi na po ay nakaharap kahit kung bakit ang matay ng ating mga anak sa ganitong bagay. Marami po kasi na mga sumasakit sila sa ito kayang sabihin sa ibang tao para sa ating mga magulang. Kaya mahalaga po na mapantayan natin o nagsisimula natin ang ating mga anak sa ganitong bagay. Dahil ang ating mga anak na nakikita na buhati na sa ibang tao, ipag-ipag din ang mga bully ay nakakapag-ibig pa din ng kanilang plan. So, ano po ba ang bully mo is physical, physical, verbal, or psychological. Ito po ang tinatawag natin. Maaaring verbal o kaya psychological. Hindi man sa pamamagitan ng salita ay sa pagbibigay ng mga remarks o words na nagpapalita sa mga tao or sa mga kabataan. Meron po iba't ibang klase. Kasi normal sa ating mga kabataan na pagkakala nila dahil sa mga parang mag-doon yung data. Ako ay nagsabi ng no sa aking parang yun also ang no sa mga at pareho kami nagsawa Dislikes ba tayo, no? pagbibigay ng stress, ano po, pag sila ma-enjoy man, pagbibigay ng pera, or pag-mas sa mga nito, gawin nyo to, itong gawin mo, gawin mo ang sakit ko, sinabi mo to, ganyan. Or ibigay mo sa akin to, yan, yung mga ganyan, yung mga resources, money, possession, ganyan. So, ang iba naman ang pupunta na by parang binay-reflect nila, hindi nila sinasama kung ano ang nakakasama. Maraming po sa akin mag-consult, pero mga experience, salamat sa mga experience, isang bata ito ay nabubuti every time na pupunta siya, kinukuha ang baon niya at kinakain ang baon. So, isang batang ito, matagal, isang linggo o 2 linggo na hindi pa na siya nakakakain at dahil naagaw ang kanyang gamit. Kaya
iistago at iistago. So, ganito pa nga experience, na alam ko na ayaw natin ma-experience ng ating mga anak. So, it is important to take communication lang sa iba. Parang pabayaan nila yan. Or, minsan ang mga magulang, sinasabi lang nila sa kanilang mga anak na parang, tatangan mo kasi yung sarili mo. Dapat kasi ganyan, dapat ganito ka. So, yung mga effect na gano'n na ating sinasabi ay maaaring nakakabili sa kanilang self-worth. At masyado pa na, masyado pang ano ba yung warning signs? Sabi ko kanina, maraming mga tao, maraming mga bata hindi na sinasabi. Kaya meron po tayong mga iba-ibang warning signs, kagaya ng acting different or feeling anxious, matatakotin, hindi kumakain, hindi nakakakain, nakakatulog ng maayos, at hindi na ginagawa yung mga bagay na usually na-enjoy nila, masyadong sinusable, gano'n, at yung nag-a-avoid ng certain situation. Parang, ayoko ng ayoko ng pumasok na papasok. Mga gano'n. Kasi parang kahit sa virtual, ayoko ng punta sa virtual classroom na sinasabi. So, ito po yung isang mga party system. Ano po? Yun po ang mga bagay na dapat natin sa ating mga anak. Bago po ako magtapos, aking share ang nakalagay sa Psalm 138:7. Though I walk in the midst of trouble, first hear my life. Stretch out your hand against the ruler of my feet. Spread your right hand against me. Okay? Such in the midst of trouble, sabi dito, ang ating Panginoon po, will hear my life. Yan po ang pangako na para sa atin. At tayo po, the Lord will take us. Maraming salamat po at yan po ang ating nanakayan. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl Hanna. Ay talagang lalo po sa mga bata, sa mga paslit, talagang pinupuli. Kaya sa mga magulang po natin dyan, kailangan po talaga natin mag-obserbahan ang ating mga anak. Kamustahin po natin sila sa loob ng ating tahanan at nang maikay po natin sila ng maayos patungo po sa pag-alis sa state ng pagiging ulit. Mga kaibigan, ito po ating talakayan ay pagpapatuloy po natin bukas. Huwag po kayong mawawala kung may mga katanungan o mga experiences na nais niyo pong i-share. Huwag po kayong mahiya na ibahagi ito sa amin sa 0917-1742-777. Ulit ko po 0917-1742-777. Kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook, maaari po kayong magpadala ng inyong mga komento, mga pagbati, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awwparmazonphilippines o magpadala ng email sa connect@ms.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pagpagsa ng mga hakbang sa kaligtasan. Ano nga po ba ang mga dapat natin gawin upang makahakbang tayo papunta sa pagiging saved? Ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Nel. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating pag-aaral. At ang ating pinag-aaralan ay mga hakbang sa kaligtasan. Sa ating nakaraang pag-aaral ay natutunan natin na ang dugo lamang ng Panginoong Jesucristo ang nakapaglilinis ng lahat ng kasalanan. Ang ay tagapagturo lamang ng dumi o kasalanan at itinuturo nito ang makasalanan sa tagapag-alis ng dumi o kasalanan. Si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan, ang tagapagtanggol ng mananampalataya at tagapag-aring ganap, ang ating Panginoong Jesucristo. Paano kung gayon naliligtas ang isang tao? Una, manampalataya sa Panginoong Jesus. Sa mga Gawa, Kabanatang 16, talatang 1, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaibigan, ang kaligtasan ay nakasalalay sa isang personal na pananampalataya sa tumutubos
na buhay at gawa ni Jesus. Ano ang ginagawa sa kanya ng kanyang pananampalataya sa Panginoon Jesus? Sa Juan, Kabanatang 3, Talatang 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Sa unang bahagi ay sinabi ng talata na ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sa kasunod na bahagi ay sinabi ng talata, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kaya sa talatang ito ay ipinakikita sa atin na ang pananampalataya ay kasing kahulugan ng pagsunod. Ang pananampalataya ay mayroong pagsunod. At ang salitang ang sumasampalataya ay hindi isang beses na pagkilos o pagtanggap, sapagkat ang tunay na ibig sabihin nito ay he who keeps on believing. Siya na patuloy na nananampalataya, na iyon ay isang napananatili sa bawat sandali na bahagi ng pagkilos ng buhay ng isang tao. Ang minsang mapasa ilalim ng biyaya ay hindi sapat, kundi dapat siyang manatiling nasa biyaya kung nais niyang maligtas. Kaya hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang paniniwalang once saved, always saved. Dapat manatiling nasa biyaya at nananampalataya upang makapasok sa hari ng Diyos. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya ang pagpapahayag ng isang mananampalataya sa talatang ito ay isang pagtanggap at kanyang pagsang-ayon na ang lahat ng sinabi ng Diyos ay totoo. Kasama dito ang lahat ng inihayag ng Diyos tungkol sa kanyang kautusan, ating kasalanan at ang ating pangangailangan ng isang tagapagligtas. Kasama din ang lahat ng sinabi ng Diyos tungkol sa tanging paraan ng kaligtasan, pananampalataya sa biyaya ang kanyang anak na si Jesucristo. Pangalawang hakbang ay magsisi sa mga gawa, Kabanatang 2, Talatang 37 at 38. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ng pagsisi ay to think differently or to change one's mind, to change one's purpose, at higit pa ito sa pagpapahayag ng kasalanan, kundi isang bagong direksyon ng isip, layunin at pagbubuhay. Sang-ayon sa mga turo ng mga rabi, ang pagsisisi ay kasama ang pagkalungkot sa kasalanang ginawa, pagbabayad ng sala at pagpapasya na hindi na muling gagawin ang kasalanan. Yun ang pagsisisi. Yun ang tamang pagsisisi. Ang pagpapasya na hindi na muling gagawin ang kasalanan na nagawa. At sang-ayon naman sa mga kawikaan, Kabanatang 31, Talatang 10, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Ano ang ibig sabihin ng nagtatakip ng kanyang kasalanan? Ang nagtatakip ng kasalanan ay nagpapahalaga o nagtatago ng kanyang kasalanan. Ayaw niyang iwanan. Magawa ng mga dahilan, nirarationalize ang mga ginagawa. Kapag ang makasalanan ay ginagawa ang ganito, nilalabanan niya ang pagsumbat ng banal na Espiritu at kagayon ay tumatakbo siya sa panganib na patigasin ang kanyang puso hanggang mawala na ang pagnanais sa mabuti o ang udyok ng pagsisisi. Kailangan niyang kilalanin ang kanyang pagkakasala. Subalit ang pagkilala sa pagiging makasalanan ay hindi sapat. Kailangan niyang iwan ang kanyang mga kasalanan at sa pamamagitan ng lakas na ipinangako ng Diyos na ibibigay
bagay ay mapagtatagumpayan niya ang mga tukso. Kapag ang kalagayang iyon ay naabot, lamang at loob makakamit ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Bakit kailangan niya gawin iyon? Maliwanag ang dahilan. Kung ang Diyos ay magpapatawad at magpapalain ang isang nakakapit sa kasalanan, hinihikayat lamang nila na siya ay manatili sa kanyang maling ginagawa, na kung ipagpapatuloy ay magdadala sa kanya sa walang hanggang kamatayan. Ayon sa Roma, Kabanatang 6, talatang 22, at ganoon din sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 13 hanggang 15. Kung dadalhin niya ang tao iyon sa walang hanggan, iligtas, ay ipagpapatuloy lamang ang pagkukusa, kalungkutan at kamatayan dahil sa kasalanan na siyang gusto ng Diyos na mawala. Saan? I-eradicate. Maaari bang magsisi ang isang tao sa kanyang sarili na kusa? Ganito ang sinasabi ng Biblia sa mga Kabanatang 5, talatang 1. Siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ang Israel ng pagkakataon, pagsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ang nagbibigay sa tao ng pagsisisi ay ang ating Panginoon Diyos. Siya ang nagtutyo. Walang sino man ang magsisisi at makapagsisisi ng puso. Kaya ang pagsisisi ay isa ring kaloob mula sa Diyos. May mga pagkakataon na pagkatapos ng gawa ng kasalanan ay hindi nakadarama ng pagsisisi. Sa katotohanan, gusto natin ang ating ginawa. Kayong man ang pagkaalam na ang ating ginawa ay laban sa kalooban ng Diyos, na sinuway natin ang isa sa kanyang mga utos, alam natin na dapat nating pagsisihan ito. Ngunit ayaw natin sapagkat hindi natin nararamdaman na kailangan gawin ito. Ang pangako ay bibigyan niya ang tao ng pagsisisi. At malibang galing sa Diyos ang pag-udyok ng pagsisisi, yun ay hindi ang genuine na pagsisisi ay udyok na nanggagaling sa banal na Espiritu. At ang kapatawaran ng kasalanan ay ating matatanggap. Kailangan nating humingi sa Kanya sa pananampalataya na totoong pagkalooban niya tayo ng tunay na pagsisisi. Ano naman ang pag-uumpisa? Ayon sa unang Juan, Kabanatang 1, talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalimutan. Ang pagpapahayag ay nangangahulugang pag-amin sa inaakusa sa atin. Ang isang tunay na nagsisising makasalanan ay lalapit sa Diyos at ipahahayag niya ang kanyang mga kasalanan. Ang pagpapahayag ay dapat specific o tiyak, hindi lamang na basta pag-amin sa pagiging makasalanan. Basta ka nalang nag-sorry, hindi mo naman sinasabi kung ano ang iyong pinagsisisihan o saan ka nagsusorry. Mahalaga na ang nagkasala sa kanyang pagpapahayag ay kinikilala ang eksaktong kasalanan na ginawa. Yun ay upang bumuo ng lakas na labanan ang katulad na tukso kapag ito ay muling dumating. Kaya ang pagpapahayag ay nakatutulong din mismo doon sa gumawa ng pagkakasala. At ang pagpapahayag ay dapat nasa Diyos lamang at walang pamamagitan ng kahit na sinong tao, sapagkat si Jesucristo lamang ang ating tagapamagitan. Sinasabi ng unang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 5, na mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos at ating Panginoon Jesucristo. Ang dahilan ay sapagkat siya lamang ang makapaglilinis at higit sa lahat ay dahil laban sa Kanya tayo nagkasala. Ngunit kung ang kasalanan ay laban sa isang tao, ang pagpapahayag ay dapat din natin gawin sa taong iyon na pinagkasalanan, sa tao at sa Diyos. Ang pagkakasala natin sa tao ay pagkakasala din natin sa Diyos. Ang pagpapahayag na ito ay dapat ginagawa hanggat maaari sa pinakamadaling panahon, sapagkat maaaring dumating ang pagkakataon na
imposibleng gawin o wala na yung tao na iyong pinagkasalanan. At ang mahalaga ay ang malalim na pagnanais ng nagkasala sa ilalim ng malalim na conviction ng banal Espiritu ng Diyos na itama ang lahat sa Diyos at sa kapwa. Sa likod ng mga kinakailangan ay ang katotohanan na imposibleng maging tama sa Diyos kung hindi natin gagawin ang ating bahagi na gawing maayos sa ating kapwa sa pagtanggi o pagpapabayang gawin ang nais ng Diyos na gawin natin tungkol sa bagay na ito. Kaibigan, ang Diyos ay tapat at matuwid na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan kung ating ipahahayag. Ang bahaging walang katiyakan sa kapatawaran ay hindi nakasalalay sa Diyos na tapat na nagbayad sa bunga ng kasalanan, kundi sa bahagi ng taong makasalanan. Kaagad, kapag natugunan niya sa Diyos ang mga kinakailangan, kailangan niyang maniwala na ang Diyos ay talagang pinatawad na siya anuman ang kanyang nararamdaman. Pagpapatawad at pag-ibig ang bahagi ng Diyos sa transaction. Kung sincero tayo sa pagsisisi sa ating kasalanan, ang Diyos ay patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng ating karumihan. Una, pinatatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kapag tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay malaya na sa bunga ng kasalanan, ang kamatayan. Sapagkat ang parusa ay binayaran na ng ating kapalit, si Jesucristo, ang anak ng Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan. Pangalawa, hindi na niya aalalahanin pa ang ating mga karumihan, ating mga kasalanan. Sa Hebreo Kabanatang 8, Talatang 12, sapagkat ako'y magiging makapagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Ang Diyos, kapag nagpatawad, hindi na niya aalalahanin pa ang maling ginawa. Ang pagpapatawad ng Diyos ay full and free, ganap at walang bayad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi naggagamitin ng Diyos ang mga kasalanan laban sa atin at itatapo niya ang lahat ng iyon sa kanyang likuran sang-ayon sa Aklat ng Science, Kabanatang 38, Talatang 1. Kailangan tanggapin natin ang provisyon para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang buong pagpapakumbaba at gawin ang mga hakbang na kinakailangan upang makamit ang pagpapakumbaba. Sinasabi ng ating Panginoon sa Apokalipsis, Kabanatang 3, Talatang 20, makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumawag. Kung diringgin ang sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasama at siya'y magiging kasama. Kaibigan, mahal ka ng ating Diyos. Handa siyang patawarin ang ating mga kasalanan at linisin tayo sa ating mga karumihan. Nais mo ba maging karanasan mo? Balikan namin. Maraming salamat po, Pastor Nero. Hindi napakalinaw po, napakaganda ng ating talakayan. Bigyan po tayo ng mga points kung paano nga po ba tayo hahakbang papunta doon sa kaligtasan. And to conclude this, mga kaibigan, ang isang Kristiyano na naligtas sa biyaya ay isang batang nilalang. Ang kanyang buhay ay kasang-ayon ng kanyang sinasabi kung sino siya. Ang taong ipinanganak na muli. Pinahihintulutan mo ba, kaibigan, si Jesus na muli kang lalangin sa isang bagong nilalang katulad ng kanyang banal na Gusto po ba yun? Kaya patuloy po namin kayo binagayaan na buksan po natin ang ating mga puso para sa ating Panginoon. Natanggapin po natin siya bilang ating personal na tagapagligtas ang sagay tayo parang reward, parang sinasabi nga po nila ng revival and reformation. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating napag-aralan, maaari po kayo tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Ulit ko po 0917-1742-777.
Kaya naman sa 0968-8536-607. Para naman po sa ating Facebook page, kung po lamang po sa facebook.com/AWWPhilippines o magpapala ng email sa mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapakinig sa ating palatuntunan. Magsama-sama po tayo muli sa ganitong oras at ilan at programa po ay World Radio Manila at sa ating pagsamatalang pagbuwalay. Pagpunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi may tuwid, ay hindi pagligtas. Hindi mahina ang kanyang paninig, na ito hindi makarinig. Bukas pong muli.
AWR 89.1 FM, your voice of hope in the heart of Manila. From sunrise to sunset, we bring messages of encouragement, faith, health, and family life directly to you. No matter where you are, AWR 89.1 FM is always ready to uplift and inspire. Let's explore our daily lineup of programs that nurture the soul, mind, and body. Start your day with songs of praise and words of reflection, music, soothing hymns, and spiritual songs to greet the new day. Rise and reflect, a brief morning devotional to set a positive tone for your day. Ang Salita ng Buhay, inspirational Bible-based messages that bring light to every listener. As the city awakens, AWR 89.1 FM continues to bring hope. Tinig ng Pag-asa, real stories of faith and practical lessons from the Bible. Morning Manna, nourishment for your spirit through the Word of God. Mga pangakong di nabibigo, God's promises that never fail, offering hope and assurance. Good health is a gift from God, and we are here to help you cherish it. Wellness R, expert insights on maintaining a healthy lifestyle. Voice of Health, practical tips for a healthier you. Healing wonders of diet, discover the power of plant-based nutrition. Usapang Pampamilya, heartfelt conversations on family and relationships. Continue your spiritual journey with our Bible-centered programs. Bible School on Air, learn God's Word from the comfort of your home. Tinig ng Pag-asa, discover hope through testimonies and Bible reflections. Reasoning from the Scriptures, thought-provoking discussions on biblical truths. Revelation of Hope, unveiling the prophecies of the Bible and God's ultimate plan. We understand that life's questions often need answers and encouragement. AWR Story Time and Question of the Day. Fun, engaging stories for all ages. AWR 360 Cares, serving the community with love and compassion. TikTok, lively discussions on topics that matter most to you. Unlocking Bible Prophecies, a deep dive into biblical prophecies and their relevance today. Every day, every hour, AWR 89.1 FM is your voice of hope. Join us in proclaiming God's message of love and salvation. Tune in, listen, and be blessed. Sa AWR 89.1 FM. Ito nga ang Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay nag-iingat sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. Are you looking for more peace in your life and a better night's sleep? Making changes in your diet and exercise patterns could be the answer. Recently, researchers questioned 2,600 people who had participated in a lifestyle program that focused on healthy food choices and increasing physical exercise. Just 4 weeks later, more than half of these individuals reported sleeping more deeply, feeling less stressed, enjoying emotional stability, and having less fear and depression. A change in lifestyle will improve your well-being, and that's another ageless endeavor. Smartphone Cell sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugan ng pag-iisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts. Para sa gabi, ang iyong katanungan at paghalit ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nagbibilang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahan mo na. Huwag palalampasin ang Bible Chat. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m.
kasama sa fellow counselors at backbenchers. Your mind, your strength, mental health matters. Sa bawat saglit sa araw-araw, may lakas ang pinagdalay. Sa Ama ako'y nagtitiwala, kaya't tuloy ng Tunay limos ng Ma'am, yung ano, yung toll po natin, ano yun? Yung dito lang yun, charge o pati doon? Isang exit lang po tayo. Tama po. Yung sa sa ano wala yun? Ang alam ko po wala. So 177? 177 po. Pa-add na lang po doon sa total. Apo. Kasi naka-autopay naman po. Sige po. God bless po. Ingat po kayo, ma'am. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawin ng separate video sa ating susunod na mga mission. Dito ako sa Santa Rosa, Laguna. Nag-attend ako dito sa may SM Santa Rosa. Kada-drop ko lang. Ante-ante ako dito mga 10 minutes. Hanap muna akong parkingan ko. Hindi ko pa first time ko narating to SM Santa Rosa na to Titignan kung mayroon dito. 140. Pero alam mo, kukunti ang tao. Ewan ko lang gawa ka nasa loob na lahat. Hindi katulad sa mga SM dyan, talagang marami. Pero sa looban din, marami din sa loob. Wala naman ako nakikitang marami sasakyan. Meron naman siguro talaga. Hindi ko lang nakikita. Yan nila magpakita sa akin. Ingat kayo dyan. Ikutin ko nga muna to. Love you. Love po kayo. Ayan, so na-drop na natin siya. Yung siya nakakausap ko, misis ko na sa messenger. So yung usapan namin mag-asawa ay sa amin lang yun. Ignore nyo na lang po yun. Yan, so maraming salamat po sa panonood. This is Jam, the Filipino channel. Ano nyo pong likod. Paano po? Pero alam mo po,
Ayan, paalam po. Nakalimutan ko ulit. Paalam po.